Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabuntis nga ni Atty. Renan si Eira. At ito ngang si Eira ay tuluyan ng nabaliw sa pagmamahal kay Atty. Renan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Walang patid na iniisip ni Eira si Atty. Renan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin niya magawang kalimutan ang lalaki. Na-realize ni Eira na siya na yata ang pinakamahal na tao sa buhay ni Renan. Kaya nang mawala ito sa kanyang buhay, parang ang mundo ni Eira ay natapos na. Hindi siya makatiis na hindi makita si Renan. Kaya nagdesisyon siyang magtungo sa bahay nito upang malaman kung buhay pa ba ito o hindi. Dahil sa pag-aalala ni Eira ay nakipag-ugnayan siya kay Atty. Spanky. Sinabi ni Eira kay Atty. Spanky na pupuntahan niya si Renan. Pinayagan siyang magpunta sa bahay ng lalaki. Kahit pa hindi siya sigurado kung magiging maayos pa ang lahat. Ang pagbisita sa bahay ni Renan. Pagdating ni Eira sa bahay ni Renan, agad siyang sinalubong ng katulong nito. Pinaalalahanan siya na hindi nandoon si Renan dahil umalis ito patungong probinsya. Ngunit may mga mensahe siyang iniwan para kay Eira. Ang kwento ng katulong na si Martha ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Eira. Ayon kay Martha, isang misteryosong insidente ang naganap na nagdulot ng kalungkutan kay Renan. Eira na nalunod sa emosyon ay naniniwala kay Martha at nag-aalala kung paano ito nakaapekto kay Renan. Ang lihim ni Renan. Habang umalis si Eira mula sa bahay ni Renan, tumawag agad ang katulong kay Renan upang ipaalam na dumaan na si Eira. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Renan na ang plano niya upang gawing baliw si Eira ay nagsisimula ng magbunga. Matapos makuha ang tamang reaksyon kay Eira, nagtuloy si Renan sa kanyang mga plano. Sabay ang pag-isip kung paano niya mas lalapit sa babae at kontrolin siya. Samantala si Lilet at Kurt na nagkasama upang magsaliksik ay natuklasan ng mga bagong impormasyon tungkol sa pamilya ni Mang Kanor. Habang sinusuri nila ang kasaysayan ng pamilya, napansin nila ang pagkakaugnay ng mga pangyayari at mga pangalan. Kabilang na si Atty. Renan at ang kapatid nito. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Nagpatuloy ang mga investigasyon ni Lilet at Kurt. Nalaman nilang may kinalaman si Renren Feliciano, ang tinaguriang kuya nito, sa mga nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni Mang Kanor. May mga ebidensya silang nakalap na nagpapakita ng koneksyon ni Renan sa mga krimen sa nakaraan. Sa isang insidente, natagpuan nila ang dugo ng isang tao sa isang panyo sa lugar ng insidente. At hindi ito iba kundi ang fingerprint ni Atty. Alon. Ang natuklasang impormasyon ay nagbigay kay Lilet ng higit pang kaba. Sa kabila ng lahat ng ito, ang buhay ni Eira ay patuloy na nananganib. Ngunit wala pa ring tiyak kung paano nila siya matutulungan. Ang kasal na nagbabanta. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy si Eira sa kanyang mga plano. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng katotohanan. Si Eira na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari, ay nagpasya nga na ituloy ang kasal nila ni Renan. Kakaibang kagalakan ang naramdaman ni Eira nang makita niyang paparating na ang bridal car. Ang plano nga ni Renan ay nagtagumpay. Sa kabila ng mga pagdududa at takot, ang kasal ay magaganap. Ang paghinto ng kasal. Hindi pa rin tumitigil si Lilet sa paghahanap ng paraan upang pigilan ang kasal. Sa huling sandali nga ay nakatanggap siya ng impormasyon mula kay Kurt, pati na rin nga sa mga pulis.
May bagong impormasyon na nagpapakita ng mga aksyon ni Renan ay may kinalaman nga sa mga nakaraang kaso at plano ng paghiganti. Nagmamadali nga si Lilet na makarating sa simbahan upang pigilan ang kasal ni Eira at Renan. Sa kabila nga ng lahat ng pagsubok, malalantad ang mga lihim at katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Atty. Renan. Ngunit sa pagdapo ng mga pangyayari, magtatagumpay kaya itong si Lilet sa paghinto ng kasal? Ang laban ng pag-ibig at pagkatao. Habang papalapit na nga ang kasal, lalabas ang mga emosyon ng bawat karakter. Lilet na naghahangad ng kaligtasan ni Eira ay patuloy na lumalaban para sa kapatid. Si Eira na labis na nahulog sa mga pangako ni Renan ay patuloy na naglalakbay patungo sa simbahan na hindi na alam na ang tao na pinamahal niya ay may malupit na mga layunin sa likod ng mga ito. Isang huling laban na magbibigay linaw kung magtatagumpay ba ang tunay na pag-ibig o ang mga lihim na nakatago sa mga mata ng bawat isa. Ang pagdating sa simbahan. Habang papalapit na nga sa kasal ay dumating si Eira sa simbahan. Masaya at tinitignan ang kanyang bridal gown. Hindi niya maiwasang mangharap ng isang perpektong buhay kasama si Atty. Renan. Lalo na nga't buntis siya at tumaasa ng magandang kinabukasan. Subalit sa kabila nga ng kanyang saya ay hindi niya alam na ang kasal na nga na iyon ay may nakatagong panganib na naghihintay. Nasa labas nga ng simbahan nag-aantay si Atty. Renan. Puno nga ng pekeng kasiyahan at kumpiyansa. Akala niya nga ay tagumpay na ang kanyang plano. Naniniwala siyang wala nang makakapigil sa kanya at sa relasyon nilang dalawa. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay magdudulot ng mas malalim na pagkatalo. Ang pagtutok at pagkabaliw. Sa kabila ng mga pagdududa ni Lilet, wala siyang magawa kundi magtulungan kay Kurt upang makarating sa simbahan at pigilan ang kasal ni Eira at Renan. Pinipilit niyang tawagan si Eira ngunit hindi ito sumasagot. Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa simbahan, ang puso ni Lilet ay punong-puno ng takot at pangamba. Hindi na siya makapaghintay pa, alam niyang ang buhay ni Eira ang nakataya. Samantala sa simbahan naman ay abala ang mga bisita. Ang mga mangyayari sa kasal ni Eira at Renan ay nagiging isang malaking kaganapan. Tinitingnan ni Eira ang altar at ang lalaking tinuturing niyang minamahal. Ngunit hindi pa rin siya makatulog sa mga alaala ng mga kakaibang pangyayari. Parang may hindi tamang nangyayari. Pero mas pinili niyang ipagpatuloy ang kasal. Iniisip na walang ibang paraan kundi magtiwala sa kanyang minamahal. Matuloy kaya ang kasal ni Eira at Renan? Yan nga ang dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.